breaking news. Senador Marcoleta, tinabla itong si Boying Remulla sa kanyang pagka-ombudsman. Hinarang po, mga kababayan. Bakit po? Ano bang sabi, mga kababayan, dito? Na bakit hinaharang ni Senador Marcoleta ang pagbibid ni Boying? Hala ka. Eto po, mga kababayan. Marcoleta wants Boying out for ombudsman race. Hala ka. Just in, Senador Rodante Marcoleta announced that the filed a sworn opposition before the Judicial and Bar Council, JBC, against the bid of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla for the vacant ombudsman position. Marcoleta cited two grounds in expressing his opposition. He emphasized that Remulla failed to demonstrate the required legal acumen in adherence to the standards of probity based on his recent public pronouncement. Halaka, mga kababayan, naninilikado ito. The lawmaker also mentioned the controversial response made by Remulla affirming Senator Erwin Tulfo bending the law. Yari! Itong bata-bata ka na ni bending the law, Erwin Tulfo. Yes, sir! Sometimes you have to bend the law. Diba? SOJ Remulla. Yes, sir! Parang bata-bata na aso ni Erwin Tulfo. Second demotion. Sometimes you have to bend the law. Yes, sir! Sabi ni Boying Remulla ngayon. Yari! Naninilikado si Remulla na hindi maging ombudsman sa bakanteng posisyon. Kasi nga naman, mga kababayan, hindi sumusunod sa itinakda ng batas. Yari! Ang mga bulagaan, Lacson, Tito Soto, Erwin Tulfo, the bending the law. Diwaw, diyaw, ngaw-ngaw na. Ngayon, mga kababayan, tignan po natin ang usapan dito sa Net25. Ano ba talaga ang nangyari? Eto po, yari ka, Remulla, kay Marcoleta. Di ba hinarang ni Marcoleta ito? Hinarang ni Marcoleta si Boying. Kasi nga naman, itong mga diskaya hinaharang doon sa Witness Protection Program. Hindi sinusunod ni Boying itong batas. So ngayon, pakinggan po natin ang topic dito. Dito sa Net25 na talagang klinaro bakit hinarang ni Senador Marcoleta. Eto po. Balik tayo sa katotohanan dyan, ha? Dito muna tayo sa usaping politika. Na hindi natin ito pwedeng... Hindi ba sila nag-relax? Talagang bumanat pa rin naman ng politika sa araw na ito? Wala naman masyado. Okay. Kailangan nating pag-usapan yung mga development. Diba? Kasi baka sabihin nila, nako, malilihis na tayo nito, may lindol na eh. Okay. Ay, hindi po ganyan. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbabantay. Alam mo ba, Jen, diba si DOJ Secretary Crispin Remulla ay nagnanais na maging ombudsman? Yes, at yan naman talagang gustong-gusto niya. At binigyan siya ng clearance na, di ba? Oo. Dahil may kaso sa ombudsman eh. Ang latest ay binigyan siya ng clearance. Hindi, pero mapilad daw si Amy. Oo, problema, nabigyan na ng clearance eh. Ganun ba? Oo. Nako. Pero, eto ang bago. May bagong... Eto ang bago.
Oh, ano daw yan? Pinayagan siya mag-ombudsman? Merong nag-file ng sworn opposition. Pagtutol. Sinumpa ang pagtutol laban sa pagnanais ni Justice Secretary Remulla na maging ombudsman. So ito'y sinumpaan pa niya. Sinumpa ang Yung salaysay. kanyang pagtutol. Oo. Mabigat ito. Alam mo ba kung ano mga dahilan? Dalawa lang ang binigay na dahilan. Kung bakit siya tumututol Oo. na maging ombudsman Eto. ito si Secretary Remulla. Tinututulan ko na si Secretary Crispin Remulla ng DOJ ay maging mahirang na ombudsman dahil sa dalawang bagay. Okay. Una, failure. Bigo. Kabiguan, oo. To demonstrate the required legal acumen and adherence to the standards of probity based on his recent public pronouncements. Okay. So, ibig sabihin nito, may mga pahayag ang Justice Secretary na hindi nakakaabot sa pamantayan na Ng publiko. nangaayon sa batas. Legal kasi, required legal acumen and adherence to the standards of probity. Base dun sa kanyang mga sinabi. Ano ba yun? Ito, pangalawa. Kalagay din. Ano yun? Affirmation. Ibig sabihin, Pagsangayon. on Senator Erwin Tulfo's bending the law. Nako! It constitutes a violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability. So yung pag-yes niya, yes sir. Mabigat pala ang implikasyon doon. Mabigat, oo. Yan mga kababayan, yan ang sinasabi natin. So, bending the law. Ito yung sinasabi. Kaya hinarang ni Marcoleta ito. Di ba mga kababayan? Hinarang niya kasi nga hindi sumusunod sa batas. Di ba mga kababayan? Yan ang sinasabi natin. Di ba? Boying Remulla, hinarangan ni Senador Marcoleta. Nako, yari. Matindi ito mga kababayan ha. Itong ginawa ni Marcoleta, hinaharang talaga. Kasi nga naman bending the law. Matindi po ito mga kababayan. Di ba? Yan kasi, di ba? Check nga natin yung sinasabi ni bending the law. Bending the law. Erwin Tulfo. Ito yung ito yung nagpabagsak kay kay Remulla Ito mga kababayan, tignan nyo po, bending the law. Tignan nyo, gaano katapang si bending the law. Bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Mga kababayan, napansin nyo po ang kayabangan ni Erwin Tulfo. Ayan, nadamay si Remulla. Sometimes you have to bend the law. Am I right, Mr. S.O.J. Remulla? Yes, sir! Yes, sir! Parang aso. Parang aso ni Erwin Tulfo na sumusunod. Kaya ngayon, ito yung mga naging grounds ni Senador Marcoleta para harangin ang pagiging ombudsman ni Boying Remulla. Yari! Sometimes you have to bend the law. Sabi ni Tulfo na bobo. Mga kababayan, you have to decide, you have to react. Deserve ba
ni Remulla na harangin ni Senador Marcoleta na yung amo niya na si Tulfo, na si Erwin na yabang-yabangan, na wala namang utak. Sometimes you have to bend the law to please the people. The people is above the law. Ngaw-ngaw. O ngayon, yari ka kay Marcoleta ngayon. 2 grounds, hindi sumusunod sa batas. Sometimes you bend the law. Yan, yari. Sa Ilocano, duldog. Nakaduldog. Nakadamdambel. Itong si Tulfo nakadamdambel. Nakadulduldog. Kasjay ti sarita ti Ilocano nakadulduldog. O ngayon, tuloy natin. Oo nga, no? Kasi sinabi niya bilang Justice Secretary, kagawaran ng hustisya, katarungan, sometimes, sabi niya, we have to bend the law para daw... to please the people. Isn't it right, Mr. Secretary? Yes, sir. Ayun. Yari sa doon. Doon sa ay, naku, mabigat pala talaga, no? Yari. Ha? Yari, mga kababayan Isipin mo, sunod-sunuran ka dun sa wala namang alam na si Tulfo. Diba? Nakakatawa. Ibig sabihin, ibinaba ni Remulla ang pagiging abogado niya dun sa sinabi ni Erwin Tulfo na duldog. Na naging aso tuloy ang naging lagay ni Remulla. Sometimes you have to bend the law to please the people. Ayan tuloy nangyari. Oo. Nako. Pero, Cebu, hindi lamang po sa Cebu City, yung atin hong mga Aguila Reporters Correspondent sa nabanggit na probinsya. Nelson. ayan. Ay, dito muna tayo. Balik Sige. tayo sa katotohanan dyan, ha? Dito muna tayo sa usaping politika. Na hindi natin ito pwedeng... Hindi ba sila nag-relax? Talagang bumanat pa rin ng politika sa araw na ito? Wala naman masyado. Okay. Kailangan nating pag-usapan yung mga development. Diba? Kasi baka sabihin nila, nako, malilihis na tayo nito, may lindol na Okay. Ay, hindi po ganyan. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagbabantay. Alam mo ba, Jen, di ba si DOJ Secretary Crispin Remulla ay nagnanais na maging ombudsman? Yes. At yan naman talagang gustong-gusto niya. At binigyan siya ng clearance na, di ba? Oo. Dahil may kaso sa ombudsman Ang latest ay binigyan siya ng clearance. Hindi, pero mapilad daw si Amy. Oo, problema, nabigyan na ng clearance Ganun ba? Oo. Nako. Pero, eto ang bago. May bagong... Eto ang bago. Ano daw yan? Pinayagan siya mag-ombudsman? Merong nag-file ng sworn opposition. Pagtutol. Sinumpa ang pagtutol laban sa pagnanais ni Justice Secretary Remulla na maging ombudsman. So ito'y sinumpaan pa niya. Sinumpa ang Yung salaysay. kanyang pagtutol. Oo. Mabigat ito. Alam mo ba kung ano mga dahilan? 2 lang ang binigay na dahilan. Kung bakit siya tumututol na maging ombudsman ito si Secretary Remulla. Tinututulan ko na si Secretary Crispin Remulla ng DOJ ay maging mahirang na ombudsman dahil sa 2 bagay. Okay. Una, failure. Bigo. Kabiguan, to demonstrate the required legal acumen and adherence to the standards of probity based on his recent public pronouncements. Okay. So, ibig sabihin nito, may mga pahayag ang Justice Secretary na hindi nakakaabot sa pamantayan ng publiko. Nangaayon sa batas. Legal kasi, required legal acumen and adherence to the standards of probity. Base dun sa kanyang mga sinabi. Ano ba yun? Ito, pangalawa. Kalagay din. Ano yun? Affirmation. Ibig sabihin, Pagsang-ayon. On Senator Erwin Tulfo's bending the law. Nako!
it constitutes a violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability. So yung pag-yes niya, yes sir, mabigat pala ang implikasyon nun. Mabigat, oo. Oo nga, no? Kasi sinabi niya, bilang Justice Secretary, kagawaran ng hustisya, katarungan, sometimes, sabi niya, we have to bend the law para daw... to please the people. Isn't it right, Mr. Secretary? Yes, sir. Ayun. Yari sa doon. Doon siya ay, nako, mabigat pala talaga, no? Ha? Sige. So, yun ang dalawang mabigat na katwiran. Nung nag-file ng sinumpaang opposition. Parang may batayan, Oh. Hindi lang para, may batayan, Wala ka ba itatanong tungkol dyan? Yun ang gusto ko malaman, sino? Sino? Itong talagang sworn opposition? Oo. Sinumpaang pagtutol, Nelson? Sino? Sino yung tumutol na yan? Bigyan mo nga ako ng hula mo. Clue. Hula. Malamang Guess mga, who? Mga militanteng grupo yan. Militante. Kasi mga kalaban niya sa militanteng congressman. Alam mo, Jen, mula nang sinabi nila yung Bendalo, wala naman ako nakitang militanteng nagsabing mali yan. Bagay o nga pala, no? Hindi, parang sinabi nila, tama, let's bend the law. Lahat naman tayo. Ano yan? Malamang IBP. Kasi Integrated Bar of the Philippines, nagbigay ng pahayag na tutol sila sila dyan, oo. Hindi yun ang nag-file ng opposition. Ano yan? Siguro ay PhilConsa, yung grupo ng Philippine Constitutional Association. Hindi, parang wala ding imik Hindi pa sila ko ibo. Ewan ko kung tumututol sila. Mga malamang yan, retired judges. Retired Supreme Court judges, may mga ganyan. Nagsalita sila na hindi nga tama yung Bendalo. Di ba, Tihan? Pero ewan ko lang kung... Kasi pwede naman silang sumulat din sa JBC para sabihin din itong pahayag na ito. Pero hindi sila pa yung So wala yung hindi sila umabot sa ganyan. Hindi pa sila yan. Ako, na-intriga ako dyan. Sino yung malakas ang loob na yan para banggain ng Justice Secretary. Justice Secretary. Na sinasabi natin. Sino? Tama ka sa malakas ang loob. Ito po ay tumutugon sa pangalang Rodante. Si Senador Rodante Marcoleta? Ayun, no? Totoo. Nako. Well, Nelson, hindi ko masisi si Senador Marcoleta sa bagay na yan. Pero kung lilingunin mo ang mga nakalipas na panahon, Nelson, maraming mga pagkakataong sparring partner yan. Yan dalawa na yan sa paglaban para sa paninindigan ng katarungan. Di ba? Noon sila ay dalawang mababatas pa. Alam mo naman, yung laban nila, kahit na binatikos ng marami, yung ABS-CBN issue. Maraming pinagsabahan. At tayo mismo na saksi. Saksi sa pagkakaibigan ng dalawang yan. Kaya lang, Jen, kapag ikaw ay lumilihis na sa tamang baybayin ng batas, ako man, kahit magkaibigan tayo, hindi kita sasamahan dyan. Ayun. Yan, mga kababayan, nalihis ng landas at naligaw ng direksyon itong si Remulla, mga kababayan. Di ba, mga kababayan, dati pala, magkakampi sa batas, tagapagtanggol nang bumabaluktot ng batas. Pero naligaw itong si Remulla. Tignan nyo, mga kababayan, hindi kinaya. Binabaluktot ang batas. Kaya sabi ni Senador Marcoleta, hindi pwede yan. Pwede kang madisbar dyan. Tignan nyo, walang mga tumututol, pati sa makakaliwa, sa mga kung sino-sinong kumokontra, may mga retired na justices, kumontra. Ayan, sinigundahan ni Marcoleta. Mga kababayan, yan ang tunay na senador na abogado na nakakaalam ng batas. Am I right? SOJ Remulla? Yes, sir! Yes, sir! Yan, yari katuloy.
Bahala ka dyan. Basta ako dito, kung ano sinasabi ng batas, dito lang tayo. Na nga. Pero again, ang point ko lang, of all people, Nelson, of all people, ay si Senador Rodante Marcoleta. Again, sabi ko nga sa inyo, ako personal, saksi ako sa mga pagkakaibigan ng dalawang yan. Pero tama ka rin, hindi ko mo tayo magkaibigan kapag ka ikaw ay may mga paglabag sa batas, gaya niyan, dapat ay naging maingat si Secretary Boying Rimulya sapagkat siya na po ay kalihim ng kagawar ng hustisya. Eto pa, Jen, ang mabigat dyan. Ha? Magiging ombudsman ka eh. Nga pala. Therefore, Kung sakaling kumapipili. halimbawa siya. Ha? Yung ibig sabihin nito, kung ano ang stand mo ngayon, ayun, lalo na magiging stand mo pag ombudsman ka. Ibig sabihin, kapag ka ngayon nakikita mo, ay hindi, parang mga senador lang ang may kasalanan. Diba? parang ito lang ang pwedeng litisin. E di pag naging ombudsman ka, yun din ang pananaw mo. Parang na-prejudge mo na eh. Diba? Alam mo, Nelson, kapag may mga katanungan tayo, diba, sabi nga nila, justice opinion, ang tawag nyo, so may mga opinion, legal opinion, diba, ng Department of Justice. Malungkot. Ako bilang isa, nalulungkot ako sa bagay na yan. Nalulungkot din na sa magkaibigan silang dalawa, pero doon sa punto ng katarungan, dapat talaga manaig pa rin ang katarungan, Nelson. Yan mga kababayan ang sinasabi natin. Pag hindi ka nakakakilala ng batas, ikaw pa ay abogado, tapos magiging ombudsman ka, kung anong ginagawa mo ngayon, yun din ang magiging stand mo. Pag naging ombudsman ka, pwede mong baluktutin ng batas. Kaya sabi ni Marcoleta, ops, puputulan muna kita ng sungay. Hindi ka pwedeng maging ombudsman kasi nilabag mo ang batas na ito. Sinunod mo yung amo mo na si Erwin Tulfo na bending dalo. Yari ka tuloy. Ngayon, hindi ka magiging ombudsman dahil hinarang ka ni Senador Marcoleta. Yan ang katwiran, hindi bumabaluktot ng batas. Diba mga kababayan? Yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan. Sana po mag-react po kayo dito. Mag-share po kayo sa mga balitang ito. Kasi nga naman bending dalaw Isipin mo, pakinggan nga natin. Secretary Remulla. Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yan mga kababayan. So matinding grounds yan na magiging batayan ng korte o yung mga magdi-decide kung talagang pwede ba si Boying Rimulya na maging ombudsman. Ang lupit, hindi yan mabubura. Forever yan na nandyan sa bending dalo. Okay, mga kababayan? Yan lamang po ang ating bahagi po. Salamat na marami. Pa-like, pa-share po at pa-subscribe. Salamat po. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay.